Good afternoon po. Good afternoon din. Oh, mukhang malungkot ka. Hindi naman po. May problema ba? Mabaho lang naman po. Okay lang yan. Okay lang yan. Maaari ko bang malaman? Kasi po ganito yun. Kasi, meron akong maraming barkada. Marami akong mga kaibigan. Kaso lang, feeling ko hindi ako nagiging mabuting kaibigan sa kanila. Kasi, sila, alam nila, parang sila, willing sila na magsabi sa akin ng mga bagay tungkol sa kanila. Pero ako wala akong masyadong nasasabi sa kanila. Feeling ko wala akong kwenta. Kasi nagiging masyado akong mali. Masama ba yun? Hindi naman masama yun. Sa tingin mo, ano yung mga dahilan kung bakit nahihiya ka or natatakot ka magkwento sa kanila? Ano po? Feeling ko kasi masyadong magiging pabigat ako sa kanila kapag sinabi ko sa kanila. Ayaw kasi na pinoproblema nila yung pati yung mga problema ko. Kasi alam ko naman meron din sila mga sariling problema. Yun po. Sa tingin mo ba, magiging maayos yung pagkakaibigan nyo pag ganun yung nangyayari? Ngayon po, siguro po hindi pa nila napapansin. Ako napansin ko eh. Ewan ko kung, hindi naman kasi sila sabi sa akin kung anong reaction nila kapag sila lang nag-share. Tapos ako nakikinig lang, most of the time. Ganun. Basta yun. May na-experience ka na ba na may pinagsabihan kang tao tapos parang yung sinabi mo sa kanya parang hindi naging confidential? Nangyari na po yun, pero hindi naman yung big deal para sa akin. Kasi parang normal na rin kasi kapag minsan nagtitiwala ka, pero hindi mo alam yung tao pala na pinagkatiwalaan. Hindi naman pala niya worth yung pagtitiwala mo. Siguro. May tiwala ka ba sa mga kaibigan mo? Kung sa tiwala lang po, syempre may tiwala ako sa kanila. Kaya lang, ayoko nga kasi na nai-involve sila sa mga problema ko sa buhay. Kaya lang, nasifeel ko nga po na nagiging unfair na ako. Sa palagay niyo po ba unfair na ako sa kanila? Sa palagay ko, hindi ka naman nagiging unfair sa kanila. Kasi may kanya-kanya naman tayong decision, di ba? Kaya, kung ano naman yung decision mo, kung ayaw mo magkwento sa kanila, okay lang naman yun as long as hindi nawawala yung strong ng friendship nyo, yung pagsasamahan nyo, hindi naaapektuhan. Sa palagay ko naman po, hindi naman po naapektuhan yung bonding namin. Kaya lang, ako lang po talaga yung nakaka-feel ng guilt. Sa palagay niyo po ba parang normal lang na maramdaman ko yun? Normal lang naman na nakakaramdam tayo ng guilt. Pero syempre, hindi naman natin maiiwasan na yung guilt na yun, pwedeng lumala pa or maging dahilan ng isa pang problema. Kaya sa tingin mo, anong maaari mong magawa ngayon? Nag-iisip ko ng paraan para kahit pa paano makapag-open up ako sa kanila. Ewan ko ba, pero may mga times na nag-hold back ako. Yung parang gusto ko man sabihin, pero kapag doon na kami sa point na kami-kami na lang, parang withdraw ko na lang yung gusto kong sabihin. Parang nag-focus na lang ako sa ibang mga bagay. Okay din yan. Pero pwede rin, kung ako naman, pwede rin naman, okay lang naman na, sa palagay ko, normal lang naman talaga sa isang tao na
maging malihim. Pero, mas mabuti kung may nagsasabihan ka sa mga mas mabuti kung may pagsasabihan ka na isa or dalawa sa mga kaibigan mo. Para nang sa ganun, ma-express mo rin yung feelings mo. Saka, gumaan din yung feelings mo. Sa palagay niyo po, sa palagay ko, pero nasa sa'yo pa rin yung kung ano yung gusto mong desisyon na gawin mo. Sige po ma'am, tatry ko po yun. Sige. Tapos, pag na-try mo na, bumalik ka sa akin. Go. Sige. Pag na-try mo na yun, bumalik ka sa akin na. Para kwentuhan mo man lang ako na kung ano yung nangyari sa'yo. Sige po, unay na po ako. Salamat po ah. Okay. Good afternoon po. Good afternoon din po. Ano po ba yung mapaglilingkod ko sa inyo? May problem po kasi ako eh. Ano po yung problema niyo ngayon? Okay lang po ba? Okay lang sa akin. Kasi po, itong mga nakaraang araw, para, mabilis ako mairita. Hindi ko alam kung bakit. Tapos, pag may mga pinaplano ko, hindi ko naman nagagawa. May mga gusto kong gawin, hindi ko nagagawa. Kahit na napakasimple lang. Katulad na lang noong Valentine's. Pinagpaplano ko talaga noon na regaluhan ko yung parents ko, babatiin ko. Siyempre kasi Valentine's. Which is, hindi ko naman talaga yun ginagawa. Kaya, nung pinagpaplano ko yun, parang niisip ko, naglalangan din ako kung magagawa ko yun. Tapos nung Valentine's, hindi ko talaga nagawa. Siyempre, para sa akin, parang frustrate ko ako nung araw na yun. Kasi, hindi ko nga nagawang batiin man na. Sa palagay mo ba, dahil kaya ka naiirita kasi yung mga pagkakataon na gusto mong i-greet yung parents mo dun sa mga special occasion, hindi mo sila mag-greet dahil nahihiya ka. Kaya ka ba naiirita kasi hindi mo magawa yung gusto mong gawin para sa kanila? Opo, kasi talagang nung araw na yun talagang nahiya talaga ako eh. Kasi hindi ko naman talaga yung ginagawa. Tapos yun. Sa tingin mo po, ano yung dapat kong gawin? Pag gano'n, may pinaplano ko, tapos kailangan kong matupad. Sa palagi ko, kasi pag mga ganyan talagang sitwasyon, lalo na ikaw, as child ng parents mo, kailangan mo silang pagtuunan ng pansin. Kailangan mag-set ka ng time para sa kanila, para maiparamdam mo sa kanila na mahal mo sila, special ka sa kanila. Yung bang kailangan kapag may mga marami kang gawain, kailangan di nawawala yung oras mo sa kanila. Laging may nakatuon sa kanilang kailangan mo kasi silang pagtuunan ng pansin. Kasi yung mga magulang natin, lalo na pag matatanda na sila, parati nila nararamdaman na feeling nila wala na silang kwenta. Kaya gusto nila yung kapag natutuwa sila kapag sinosurpresa sila. Kaya sa palagay ko, kailangan lagi tayong may oras sa kanila, lagi kang may oras sa kanila. Kapag may mga special occasion, iset mo na yung time para sa kanila. Tapos yung mga activities mo, kung marami man sila, kung marami ka mga activities, hati-hatiin mo yung oras mo para sa activities.